Madulas. Kailangan mag-ingat. Ito mga kubur na to. Oh, ayan po yung paghimlayan ng ating kapatid. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kami po ay nakikiramay. Wala po tayong magagawa. Sabi nga ng propeta, inna lillahi ma'akhad walahu ma'ata wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Tunay na ang lahat ng kinuha ni Allah ay pagmamay-ari niya ito. At lahat ng kanyang kaloob ay kanya rin itong pagmamay-ari. At bawat isa, lahat ng bagay ay mayroong kanya-kanyang hangganan. Mayroong nakatakdang hangganan. Si tatay, hindi po natin yan pagmamay-ari. Kahit yung mga sarili natin, hindi natin ito pagmamay-ari. Pagmamay-ari po ito ng Diyos. Kaya kapag mayroong kinukuha ng Diyos mula sa ating mga mahal sa buhay, ay hindi nararapat sa atin na magreklamo sa Diyos, pagsalita ng Diyos ng masama. O Diyos ko, bakit siya pa ang bait-bait naman ng anak ko? Sana ako na lang, ganito. Hindi po natin diyan pwedeng pakialaman ang desisyon ng Diyos. Yan po ay sa turo sa Islam. Kaya po sa amin, kapag mayroong namamatay mula sa mga mahal sa buhay, ang sinasabi namin ay, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tunay na kami ay pagmamay-ari ni Allah wa inna ilaihi raji'un, at tunay na sa kanya rin kami magbabalik. Ang buhay natin sa mundong ito ay panandalian lang. Ayon sa paniniwala namin, mayroong buhay after death. Mayroong araw ng paghuhukom, bubuhayin tayo ng Diyos para hatulan base sa mga nagawa natin dito sa mundong ito nung nabubuhay pa tayo dito sa mundong ito. Sa Islam, hindi tinatakasan ang kamatayan. Bagkus ito po ay pinaghahandaan. Sa Quran, sabi ng Diyos, sabi ni Allah, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sabihin mo o Muhammad na tunay na ang kamatayan na inyong tinatakasan, makakatagpo ninyo. Makakatagpo ninyo ang kamatayan. Mayroong nabuhay ng ilang taon sa Mindanao, namisita lang dito sa Leyte, dito siya nabutan ng kamatayan, dito na siya inilibing. So, hindi alam ng tao kung kailan siya mamamatay, kung saang lugar siya mamamatay. Kaya sa Islam, ang kamatayan ay pinaghahandaan po yan. Pinaghahandaan po yan sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsamba sa Diyos. Sa Islam, wala ng balsamo, wala ng ataol, hindi siya pansyon, kasi alam niyo po ang lahat ng yan ay lahat innovation. Wala po siya turo ng mga propeta. Kahit kay Jesus Christ ay hindi po niya yan itinuro na after death ay ibabalsamo, pasintabi lamang po sa inyo kasi ito po yung nakasanayan ninyo. Pero ang tinatry nating sabihin dito ay kung ano ang turo ng mga propeta, kasi sa amin si Jesus Christ ay isang dakilang propeta at sugo ng Diyos. So, hindi po naituro ni Jesus Christ kailanman na kapag mamatay yung tao ay ibabalsamo. O kaya ilalagay sa ataol, o kaya ilalagay sa pansyon, mga andanas na mga libingan. Kasi nilikha tayo ng Diyos mula sa lupa. Alam po natin yan. Nilikha tayo ng Diyos mula sa lupa. At dyan din tayo ibabalik, dyan tayo ililibing. At mula dyan din tayo babangunin ng Diyos sa araw ng muling pagkabuhay. So ang nasabi po ay paglibing. Ang ililibing ay yung sa lupa, hindi po siya pansyon. Kaya sa amin, wala pong pansyon sa amin. Sa amin mga Muslim, kapag mamatay yung tao, wala na siya sa dimension ng mga buhay. As long as possible, inaasikaso na po ang paglibing sa kanya. Hindi na po nagtagal ng 3 days o kaya 7 days o kaya 10 days. Wah. Bubong bro Bubog na ito Bubong. Unat, limited. Puro sa puro.
Okay na. Yung mga ano. Pasalubong. Okay. Buhay pa kay ano itong mga to. Nilalagyan nito para pag tinabunan, hindi siya direktang matatabunan ng ano, lupa. Parang may yungib siya Parang na. may Okay. So ngayon na nagkaroon kayo ng pagkakataon na masaksihan kung papaano po talaga yung paglilibing sa mga Muslim. Hindi po siya pinapatayo gaya ng pag-aakala ng ilan. Hindi po siya nakatayo, bagkus nakatagilid po siya. Nakaharap sa Qibla sa Makkah, sa Saudi Arabia, dun sa Kaaba. Mayroong mga anghel na darating sa isang yumao. Darating ang mga anghel na yon para tanungin hinggil sa mga bagay na itatanong sa kanya, kung sino ang kanyang Panginoon na sinasamba, ano ang kanyang relihiyon na niyakap, sinusunod, sino ang propeta na kanyang sinusunod, at ginagawang huwaran sa pananampalataya at pagsamba sa Diyos. So itatanong yan sa isang yumao. Siyempre sa ating mga Muslim, alam natin yon, sino ang iyong Panginoon, si Allah, at ano ang iyong relihiyon, ang relihiyon natin na Islam. Sino ang iyong propeta, si Propeta Muhammad, no? At lahat naman tayo ay magbabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naway igawad ni Allah ang kapatawaran sa ating kapatid na yumao. Amen. Ito yung kagandahan ng Islam, hindi na siya pinapadami pa ng seremonyas o pinagtatagal, kundi ililibing natin siya agad para kung ang paraiso ay kanyang patutunguhan, dito pa lang sa libingan ay kanya itong mararanasan at kanya na itong makukuha. Ang kamatayan ay dapat laging inaalala ng isang mananampalataya upang siya ay napapaalalahanan na ikaw din sa mga susunod at tayo din sa mga susunod na panahon ay susunod din tayo sa kanila. Upang pag-igihan pa natin yung paggawa ng pagsamba at kabutihan kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.